Busy ang ating Vice Presidente sa dahig, Netherlands para ipagtanggol ang ama. Ang ating Pangulo naman, si Pangulong Bongbong Marcos, tinapos ang isang problema ng Pinas na hindi pa nangyayari sa loob ng 50 years. At sa tulong ng ating Panginoon, si PBBM lang ang nakagawa nito. Ano ito na tinapos na niya ang isang malaking problema ng bansa sa loob ng napakaraming dekada? Estado ng NPA tinawag na leaderless. Natitirang weekend guerrilla front, bubuwagin ngayong tao. Leaderless na ang New People's Army o NPA at isa na lamang ang natitirang weekend guerrilla front nito. Ayon sa National Security Council o NSC, ang NPA ngayon ay nasa pinakamababang yugto ng kanilang higit 50 taong paghahasik ng karahasan sa bansa. Dahil karamihan sa bumubuo sa Central Committee nito ang na-neutralize na ng gobyerno. Habang ang Vice Presidente ng Pilipinas ay abala sa dahig, Netherlands upang ipagtanggol ang ama, ang ating Pangulo naman ay gumawa ng isang hakbang na hindi pa nangyayari sa nakalipas na 50 years. Hindi mo ito inaasahan, ngunit ang isang malaking problema ng bansa ay natapos na. Kaya ito na ang mga araw ng tagumpay ng Administrasyong Marcos. Pero paano nga ba ito nangyari? Ngunit hindi ito ang buong kwento. Kung tutuusin, ang New People's Army or NPA na pinalakas ng Communist Party of the Philippines o CPP ay halos nawala ng lakas. Tumatagal na sila ng higit sa 50 taon pero ngayon wala na silang leader. At hindi lang yan, isa na lang ang natitira nilang mahinang gerilya na inaasahang matutuldukan sa loob ng taon. Ipagpatuloy natin ang pagtatalakay sa kanilang pagbaba at ang mga hakbang ng Administrasyong Marcos na nagdulot ng tagumpay na ito. Pero bakit nga ba naging ganito ang sitwasyon ng NPA? Ang pagiging leaderless ng NPA ay isang pambihirang tagumpay na nakamit ng Administrasyong Marcos. Maraming leader kasi ng NPA at mga miyembro ng Central Committee ang nag-neutralize. Kaya't ngayon, tanging malilit na unit na lang ang nagpapatakbo sa grupo. Habang ipinagpatuloy ng administrasyon ang malalakas na operasyong militar at pulis, pati na rin ang mga lokal na peace engagements at mga proyekto para sa socio-economic development, nakaharap ang NPA sa isang hindi maiwasang pagkatalo. Kaya naman, hindi na talaga makayanan ng NPA na mag-recruit ng mga kabataan at mag-reclaim ng kanilang nawalang mass bases sa mga paaralan at universidad dahil sa mga hakbang ng NTF-ELCAC or National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang mga proyektong ito kasama ng mga amnestiya at iba pang mga programa ay naging hadlang sa kanilang mga plano. Pero hindi pa dito natatapos. Sa kabila ng pagiging leaderless, may isang huling balakid pa rin ang natitirang weekend na gerilya sa Camarines Sur. Ngunit may pag-asa ang mga puwersa na determinadong matuldukan ang huling natitirang puwersa ng NPA ngayong taon. Ngunit bakit nga ba ito mahalaga? Bilang isang bansa, ito ay isang tagumpay na hindi natin dapat ipagwawalang bahala. Sa huling 50 taon, nagdulot ng terorismo at takot ang NPA sa ating mga kababayan. Ngayon, ang natitirang mga armadong miyembro ng NPA ay bumaba na sa 1,050 at ang kanilang isang natitirang gerilya ay tinatayang mawawala na sa darating na mga buwan. Dahil dito, ano ang mga susunod na hakbang? Habang patuloy na pinapalakas ng Administrasyong Marcos ang mga hakbangin para sa kapayapaan at kaayusan, ang mga hamon sa hinaharap ay nanatiling seryoso. Ngunit ang tagumpay na nakamit sa pagtanggol ng liderato ng NPA ay nagbigay daan sa isang mas maliwanag na bukas para sa ating bansa. Hindi na ito ang NPA ng nakaraan at sa wakas, ang tanong, ano ang magiging epekto nito sa ating bansa sa mga susunod na taon? Makikita natin na ang tagumpay na ito ay magiging simbolo ng pagbabago. Isang pagpapakita na kaya ng ating gobyerno na tapusin ang mga problema na matagal nang pinagmumula ng takot at kaguluhan. Sa kabila ng mga hamon, ang Administrasyong Marcos ay patuloy na nagpapakita ng katatagan sa laban kontra terorismo at ang pagtatapos ng 50 years ng NPA domination ay isang tagumpay na magiging bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon, ang ating bansa ay mas malaya na mula sa banta ng terorismo at makikita natin ang pagbabagong ito sa ating mga komunidad at sa ating mga kabataan. Sa mga susunod na taon, tiyak ay magbubukas ang mas maliwanag na bukas para sa atin. Have mercy, O God. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Salmo 23 verses 1 and 2.
Ang Panginoon ay aking pastol, wala akong kakulangan. Siya'y nagpapahimlay sa akin sa luntian na pastulan at pinapaligaya ako sa tabi ng mga tahimik na tubig. Ang buhay na puno ng hamon at pakikibaka kaibigan, katulad ng laban sa terorismo na ating nararanasan, ay nagiging matindi at mahirap. Pero tulad ng ating Panginoon Jesus na siyang ating pastol, tayo ay hindi nag-iisa sa laban. Ang Salmo 33 ay nagsasaad ng tiwala at kapayapaan na matatagpuan natin sa ating Panginoon Diyos. Siya ang magdadala sa atin sa tahimik na pastulan, isang simbolo ng kapayapaan at kaligtasan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok kaibigan, tulad ng nangyayari ngayon sa ating bansa, ang ating Panginoon Diyos ang magpapalakas sa atin. Sa kanyang gabay, ang mga hadlang at paghihirap ay nagiging pagkakataon upang magpatuloy tayo sa kanyang mga hakbang. Pinipili ng ating Panginoon Diyos na magbigay ng lakas at tapang at magpatuloy tayo sa kabila ng matinding laban. Sa bawat tagumpay kaibigan, tulad ng nakamtan natin laban sa NPA, hindi natin ito dapat ipagmalaki, kundi ituring natin ito bilang isang pagkakataon na pasalamatan ng ating Panginoon Diyos. Siya ang nagbigay ng katalinuhan at lakas sa ating mga lider at sa ating mga sundalo upang may sakatuparan ang mga layunin ito. Sa bawat hakbang ng tagumpay, magsisilbing paalala sa atin na sa Kanya, sa ating Panginoon Jesus lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kaligtasan. At nawa, ang mga nagrebelde ay manumbalik na sa katotohanan at magpasakop hindi lamang sa ating gobyerno kundi sa ating Panginoon Jesus. Kaibigan, ang buhay sa ating Panginoon Kristo ay lagi puno ng pag-asa at pagnanasa sa isang mas maliwanag na bukas. Sa Kanya, sa ating Panginoon Jesus, tayo ay walang kakulangan. Siya ang magbibigay ng kapayapaan at tagumpay, hindi lamang sa ating personal na laban, kundi pati na rin sa mga laban ng ating bayan.